mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers and ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimwa? Kamusta naman kayo mga buweks? Isang maulan na araw at napakalamig na araw sa inyong lahat. Grabe. Ay nakapasensya na. Nakatulog kasi ako mga buweks, no? Pero ayun, maya-maya papasok ako, no? Pero vlog muna tayo, Jimba. Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you sa mga nag-likes. Sa mga ayaw mag-likes, alam nyo na mangyayari sa inyo. Galaw-galaw para hindi may stroke. Jimba, charot! Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan no, papalapit na nga ang laban ng ating reynang si Tara Valencia at ang ating hari talaga, na si Kenneth Kabungkal para sa Mr. and Miss Supranational 2025 na ginaganap ngayon sa bansang Poland. O Jimva, kaya naman ito na ang pinakamaiinit at sobrang nagbabagang mga balita sa mundo ng pageantry. Mga buweks, nakakaloka ito. Pero syempre mga buweks, bago ang lahat ng yan, no, dito muna tayo sa ating Miss Universe Thailand from Phuket 2025. Nakakaloka ito mga buweks na talaga naman ay binabatikos ng kanyang mga kababayan from Thailand. Talaga namang pinapaimburnal itong si girl, nakakaloka ito, no, ay. Kasi nga itong si girl ay meron siyang, kumbaga halfie siya, no? Halfie siya na Cambodian, Thailand. Ayan, nakakaloka. Ang sakit ng labi ko mga buweks. Kasi uminom ako ng coffee kaninang madaling araw. Yung pagkagising ko, ayan, no? Tapos nagmamadali ako. Talaga namang napaimburnal sa init ang aking labi, mga buweks. Nakakaloka. Ayan, no? Ang sakit-sakit, nakakaloka ito. But anyway, ito nga, no? Sa Miss Universe Phuket or Miss Universe Thailand Phuket 2025 became the target of ethnic prejudice on social media with some others or with some users questioning her legitimacy to represent Thailand due to her Cambodian heritage. Ayan, nagsimula ito mga buweks dahil nga nag-post ito si Phuket ng sabi niya dito. Ayan, sabi niya, love for one's country is not defined by skin color or bloodline. It lives in the heart, and my heart has never belonged anywhere but Thailand. Ayan ang sabi niya, no? Ito nga yung message niya mga buweks, no? Parang masasabi ko na quickly gained traction online. Nakakaloka ito, no? Earning widespread admiration for her grace and strength as a modern beauty queen who embodies, ayan no, the spirit of diversity and unity. She highlighted that national identity is rooted in the spirit, not is ethnicity. Ano ba yan? Naloka ako na kasi ako. Ang sakit ng ko mga buweks. Ang aking fillers, charot. Nakakaloka ito. But anyway, ayun nga, no, binabati ko siya ng kanya mga kababayan dahil nga ayaw siyang tanggapin ng mga kababayan niya sa Thailand na hindi daw siya talaga chay-chay, di ba? Hindi daw purong chay-chay ito, kundi Cambodian and chay-chay nga siya. So ayun, no, pinapaimburnal siya talaga. Ang ganda-ganda pa naman itong si girl, di ba? Siya ngayong parang imitation ni Venezuela 2018 sa Miss Universe, di ba? So ngayon ayaw nila ito, excuse me, ano ba yan? Nasa mid ako, daldal kasi, punyeta. Ang gusto kasi nila si Vina Pravinar. Ayan, no, nakakaloka naman. Kung si Vina Pravinar nga, ang sabi sa mga comment section, no,
Hindi naman siya purong chai, di ba? Hindi naman siya purong chai-chai, pero bakit mas gusto nila si Vina Pravinar kesa dito sa Chai Cambodia? Nakakaloka ito na kandidata ng Phuket no, sa Miss Universe Thailand, di ba? Oo nga, parang it doesn't make sense naman talaga, di ba? Kawawa naman itong si girl. Parang feeling ko dito, nananaig ang alam niyo na yung parang matagal ng issue between Thailand and Cambodia, di ba? Kasi meron niya mga may mga issue na kesyo yung sa culture, and then yung may-ari daw ng Thailand yung ibig sabihin part daw ng Cambodia, or part daw ng Thailand ang Cambodia dati. Tama ba 'yon? Wait lang. Yung Cambodia daw, part daw ng Thailand dati, ganun-ganon. Tapos kinakopy daw ng Cambodia yung culture ng Thailand. Ayan, parang may hugot doon, no, nakakaloka. But anyway, go lang girl, wag ka magpapakabog. Ituloy mo yung ipinaglalaban mo, di ba? Ang ganda-ganda pa naman itong si Phuket. Nakakaloka itong mga chay-chay na ito, no? But anyway, ito pa nga nakakaloka ito, mga Bex, no? Since papalapit na nga ang anong tawag dito? Supranational, Mr. and Miss Supranational, ayan, no? Ang sabi dito, nag-post, ayan, ang The Miss Philippines, no? Ang sabi dito, nagpapasalamat daw sila, ayan, para sa atin, no? Sa ating mga Pilipino. Because of your unwavering support, Tara Valencia is now officially on the Supra Fan Vote Leaderboard. Ayan, nakakaloka. Congratulations, di ba? Pero ang sabi dito, hindi pa daw tapos ang laban. So let's keep the momentum going and push her all the way to the very top. O, di ba? Congratulations naman sa ating kandidatang si Tara Valencia na talaga namang umaangat ng bonggang-bongga dito sa supranational, di ba? So let's show the power or the true power of Filipino unity. Keep the votes coming, every single one counts. Ayan, every single day. Ayan, kung paano daw bumoto, ayan ang sabi dito, download the Miss Supranational app and go to the Miss and Mr. Supranational 2025 Supra Fan Vote, and then Vote Philippines. First vote is free. Ayan, no, kayang-kaya natin yan, mga Bex, Diyos ko Lord. Ilang milyon tayo mga Pilipino, so go lang, di ba? Suportahan natin itong si Tara Valencia at saka itong si Kenneth Kabungka, di ba? So why not? Kung one vote for free lang naman, di ba? Hindi naman pala kailangan gumaso. So ayan, boto lang, for free lang naman. Ang dami natin sa Pilipinas, di ba? So ayun. But anyway, eto nga, nakakaloka naman ito, mga Bex, no? So yung naganap nga na Mr. Supranational Preliminary Competition, yung sinuot ni Kenneth Kabungkal doon, no, tinatawag ito na Miss Malate with Terno New Era, na kinukumpara talaga sa Terno Old Era ng Pilipinas. Ayan, nakakaloka ito, mga Bex, no? Talaga namang dinidikdik ng bonggang-bongga nito mga Indo na ito ang ating kandidato na si Kenneth Kabungkal. Ito naman kasing si Kenneth, nakakaloka rin yung ginawa niya, di ba? Kaya ayan, hindi siya tinatantanan din ng mga ng mga Indo, di ba? So ayun. So ang sabi dito ng mga Indo, mukha daw smelly, mabantot, mabaho itong si Kenneth Kabungkal. Nakakaloka naman itong mga Indo na ito. Tapos ang sabi nila, hindi daw malabo ito na ma-unpleased daw ng bonggang-bongga, mapaimbornal. At mukha daw itong prostitute. Ayan, kasi nga sinasabi yung Miss Malate or Mr. Malate, yan yung inaano sa kanya, binansag na sa kanya, no? So sinasabi siyang Mr. Prostitute. Ayan, nakakaloka. Ay, nako. Ayan yung resibo natin. Baka sabihin nyo, ginagawa-gawa ko lang istorya. Ayan yung mga comment nila, may sumasabit-sabit sa labi ko, mga Bex. Ayun. Yung charota talaga itong labi ko, nakakainis. But anyway, ayun nga, so binansagan siya ng Mr. Malate. Sa hindi po mga nakakaalam sa inyo, no, nagsorry na si Kenneth Kabungkal kasi nga, nung nanalo itong si Ketut Permata Julia Estrid ng Indonesia dito sa Miss Cashmo, no, nag-comment na paimburnal itong si Kenneth Kabungkal, na sinasabi doon na parang parang ganun ba? Ka-level or kamukha niya yung kamukha daw ni Ketut Permata Julia Estrid. Etong si yung mga parang mga nandoon sa Malate, parang gano'n. Siyempre, medyo nga naman yun, medyo off naman yun talaga, no. Ewan ko, ayoko na magsalita kung anong meron diyan sa Malate. Siguro mas may alam itong si Kenneth Kabungkal tungkol dito sa mga babae dito sa Malate, no. So, bahala na kayong mag-adjust, ayan, no. Yun yung mga binubugan niya, no. So, anyway,
syempre tumatak naman yon sa mga Indo, di ba? So, yung nanalo na nga si Kenneth Kabungkal ng Mr. Supranational Philippines, ay ura-urada, humingi naman ng tawad si Kenneth Kabungkal. Kaya nga lang, syempre, well, obviously naman na humingi din siya ng tawad dahil nga lalaban din siya ng Mr. Supranational, di ba? Tapos yung may-ari or yung ano tawag dito, yung owner ng franchise ng Mr. Cosmo Poland, siya mismong may-ari ng ano ba yan? Mr. and Miss Supranational, di ba? Yung organization, yun na ang may-ari, di ba? Nakakaloka. Kaya nag-sorry din itong si Kenneth para nga naman hindi maapektuhan ang kanyang laban dito sa kompetisyon. Pero titignan natin yan mga buweks, no? But anyway, ito nga, no? Ang sabi ng mga Indo, I can't, Mr. Malate at Miss Malate, nakakaloka ito. Mukha daw tired, mukha daw haggard itong si Kenneth Kabungkal. Ang sabi pa dito, no? He's so short. Ayan. Miss Mini Malate daw. Ayan, no. In fairness naman, nakita ko naman talaga. Maliit naman talaga si Kenneth Kabungkal. Pero kahit pa paano, lumalaban naman siya. At saka ang ganda ng katawan ni Kenneth ngayon, ha. In fairness. Baka mamaya, lampasuhin ni Kenneth itong mga kandidata ngayon, no. Kandidato pala, ayan, sa ano. Nagmamadali kasi ako mga buweks. Kaya naghahalo-halo yung mga sinasabi ko. But anyway, no, eto nga, baka lampasuhin lahat yan ni Kenneth Kabungkal. Sabi nga nila, di ba? Small but terrible. O, di ba? How he qualified the height criteria and that's ugly. Sabing ganon. I cannot this. Sabing ganon ng mga Indo, nakakaloka ito. He looks like he's soft. Try the one sent by Kirk. Ayan, si Kirk daw dapat ang medyo may language doon, no, grammar na dapat i-correct. Dapat daw si Kirk daw dapat yung pinadala. Ang sabi pa dito, no, this one man must be trampled. Ano must be trampled? I still remember what he said to Tata when Cosmo won. Ayan na nga yung sinasabi nila, no? Ang sinasabi nila, indeed daw, really daw, talaga daw, talunan daw ito kasi nga daw hindi maganda ang ugali. Nako, yan ang yan ang hindi maganda, no? Pag natatakan ka mga buweks, nakakaloka ito, lalo na pag lalaban ka ng international pageant. Sana naman hindi maapekto kay Kenneth Kabungkal. Sayang naman, ang gwapo-gwapo pa naman nito, di ba? But anyway, hindi lang naman yan yung kinakount sa supranational. But anyway, ayun nga, may nagtanggol naman sa ating mga sa ating kandidatong si Kenneth Kabungkal. Ang sabi ng ating kababayan dito, he's so handsome, ayan, at least not big nose like, hindi pala ito Pilipino. Ang nagtanggol sa kanya, isang Indonesian. Ang sabi dito, he's so handsome, ayan, not big nose like me, Indonesia. Sila na rin nagligwak sa sarili nila. Ayan, nakakaloka itong mga Indo dilulo na ito, no? Talagang lahat gagawin nila para lang ipaimbor na lang ang Pilipinas. Parang wala lang eh. Yan ang gusto nila eh. Natutuwa sila sa mga ganyan-ganyan pag pag inaapi nila ang Pilipinas, di ba? But anyway, ito nga nakakaloka naman ito namang si Tara Valencia naman, nakakaloka, no? Ang sabi naman dito sa kanyang evening gown, ayun sa preliminary naman mga boys, no? Kinapikat daw neto, ayan yung nakikita nakikita yung evening gown dyan, no? Kay ano bang pangalan niya? Si Ferreira. Kinapikat lang daw ni Tara Valencia ang gown na yan. So, ang sinasabi naman ng mga Indo dito, mga buweks, 100% inspiration copycat daw. Ayan, Diyos ko Lord, talagang tinitira nila ng bonggang-bongga si Tara Valencia din, no? Sabi pa dito, looking at the gown reminds me of the parang macram rope that used to be hung on the wall in those shabby houses. Alam niyo yung parang hindi ko to, pero alam niyo yung parang, alam niyo sa mga pintuan, parang ganon, o kaya sa mga dingding, di ba? Parang may ganon nga, parang ganon yung sinasabi nila, no? Parang, parang kurtina na mga ropes, parang gano'n yung sinasabi. May mga nakita na ako doon. Well, siguro parang gano'n, pero etong gown ni Tara Valencia, talaga namang pasabog, di ba? Pasabog talaga namang kitang-kita natin yung pagka-elegante, classy-classy dito ni Tara Valencia, at saka yung execution. Kumbaga, I haven't seen any kind of this
gown of Tara Valencia. Sa totoo lang, no, ngayon lang ako nakakita ng ganyang gown. At saka ang ganda-ganda, yung puti rin bagay na bagay sa kanya. And of course, yung execution naman talaga namang nag-stand out ang ating Reyna, di ba? Sinasabi nila dito na, why you order online versus what you actually get. Nakakaloka ito. Sabi pa dito, it's not inspiration, but copycat. Bottom line, yeah, ayun. If we look alike, a little bit considered copycat, so now turn. Naloloka ako sa mga Indo, sa mga ano nila, sa mga English nila, kaya sila napapaimburnal. Sa international pageant, di ba? Sabi pa dito, sorry for bakle. Ganon. There is no such thing as imitating others. Remember, bakla is a powerhouse pageant of the afterlife. Ano to? At pa, nakakaloka ito mga to. Yes, copycat is real. Ayan, no? Nakakaloka ito mga Indo na ito. Ay, well, ito lang, no? Ang sabi din ng mga Indo, mga boys. So, may mga nagtanggol din naman. Mga ibang Indo. Ito lang naman mga paimburnal na ito yung nagpapaimburnal sa Philippines eh. Ang sabi dito, but Philippines is more beautiful than Indonesia. Indonesia, bantet, leg, and body is not pageant type. I'm serious, sabing ganon. But the execution is good, in my opinion. O, diba, at least, merong mga nagtatanggol sa ating mga Indonesians, diba? Hindi naman lahat dyan, paimburnal. Ito lang mga punyeterang mga dilulo na ito. Talagang sinasabi nila na ilalampaso daw nila si Tara Valencia. Diba, nakakaloka? Pati itong si Kenneth Kabungkal. Diba, nakakaloka ito mga ito. But anyway, mga Bex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chikang ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Ay, kinapunsa ka ng boss ng hininga. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!